Pickup driver Jimmy Pascua humarap sa LTO. Itutuloy ang kaso. Yan na motovlog hindi sumipot sa pagdinig. Yan naman po yung sincere yung pagkakon nila na sorry tuloy na yung kaso. Okay lang sana kung yun sana yung nawa yung mukha ko sa video. Pero bago ang lahat, kung ikaw ay bago sa aking channel, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell for more trending news. Humarap sa pagdinig ng Intelligence and Investigation Division ng Land Transportation Office ang driver ng pickup na nakaharap sa motovlogger na si Yana noong road rage incident sa Zambales. Ang motovlogger, na ang tunay na pangalan ay Aliana Marie Aguinaldo, ay nakatakdang humarap sa Land Transportation Office noong Mayo 6, 2025, sa pangunahing tanggapan nito sa Quezon City. Ang pagdinig ay may kaugnayan sa isang road rage incident sa Zambales na naging viral at umani ng malawakang reaksyon ng publiko kaugnay ng insidente. Naglabas ang LTO ng show cause order na nag-uutos kay Yana na ipaliwanag kung bakit hindi siya dapat managot sa maraming paglabag sa trapiko. Kabilang dito ang reckless driving, tulad ng nakasaad sa ilalim ng Section 48 ng Republic Act 4136, ang paggamit ng maling plaka, at pagpapatakbo ng sasakyan na may hindi otorisado o sira na mga accessories. Bilang bahagi ng investigasyon nito, sinimulan din ng LTO na suriin kung nananatiling fit si Yana na panatilihin ang kanyang lisensya sa pagmamaneho. Samantala, ang kanyang lisensya ay nasuspinde ng 90 days at na-flag sa sistema ng LTO. Inutusan siyang isuko ang kanyang lisensya kapag opisyal na niyang natanggap ang nakasulat na direktiba, subalit hindi sumipot sa pagdinig si Aliana. Sa halip, ang abogado niya na si Attorney Ace Jurado ang dumating sa preliminary hearing. Ayon sa abogado, nakatatanggap na umano ng mga pagbabanta sa buhay ang kanyang kliyente, kung kaya't nagpa siya itong manatili na lang sa bahay. Sa isang apology letter na binasa ng abogado, humingi ng sorry vlogger sa driver ng isang pickup truck at sa lahat ng mga nasaktan sa ipinakita niyang asal. Ang pagsorry umano niya ay hindi upang makakuha ng simpatya, kundi magsilbing aral upang hindi na pamarisan ng iba. Hindi na rin umano lalabanan ni Yana ang mga kasong isinampa sa kanya at nakahanda niyang tanggapin ang anumang ipapataw sa kanyang parusa. Ayon naman sa driver na si Jimmy Pascua, tutuluyan niyang sasampahan ng kaso si Yana dahil hindi katanggap-tanggap ang pagsorry nito. Katakot-takot umano ang inabot niyang kahihiyan sa pag-post nito sa social media ng ginawa nitong pang-insulto sa kanya. Hindi rin kinakitaan ng sinseridad si Yana dahil sa idinaan lang ito sa sulat. Nauna, siyempre mag-protect sa akin. Tapos, nasakit na po ako. Tapos isang tricycle sa gusto, si babae. Nagitnaan ako. Hindi lang pinakita lahat sa video. Kaya napakanto ko. Pero lubak-lubak po, yung malalim na lubak. Okay lang naman sa akin kahit namakyo siya. Okay po. Ang problema doon, hinintay ako sa tulay. Kaya bumaba ako. Akala ko lalaki. Babae naman pala, kaya naglaylo po. Yan naman po yung sincere yung pagkakon nila na sorry. Sabi ng tuloy na yung kaso. Okay lang sana kung yun sana yung nawa yung mukha ko sa video.